Kakataon na ito muli nating ibigay ang papuri at pasalamat sa ating mahal na Diyos na patuloy sa ating nagliligtas sa lugar na ating pinupuntahan araw-araw. Ako po si Brother Joel Patanpatan, magbibigay at magbabahagi ng mga salita ng ating mahal na Diyos mula sa sulat sa banal na kasulatan sa mga awit 119-105. Ang sabi po roon, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Purihin po natin ang ating pong Diyos sa Kanya pong mga salita. Mga mahal naming mga pasahero, malinaw po na mula sa salita ng ating Diyos na ang Kanya pong mga salita ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. Kapag narinig po natin ang salitang ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas o sa ating mga landas, ano po ang nais ipaabot at ipaunawa ng Diyos sa bawat isa sa atin? Una, nais po ng Diyos na ang ating basihan sa lahat ng ating pong pagpapasya ay ang Kanya pong mga salita. Bago po tayo magdesisyon sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, unahin po muna natin ang pagkonsulta o pagsangguni sa mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Dahil marami po ngayon mga kaibigan at mapatid na napapahamak ang ating pong mga pagdidesisyon o pagpapasya dahil hindi po natin inuuna ang mga salita ng Diyos o kaya hindi po natin isinasangguni sa ating pong Diyos ang ating pong mga naisip na ating pong gustong gawin o ating pagpapasyahan sa ating pong mga buhay. Halimbawa na lang po sa ating pong mga pamilya o kaya sa pagtayo po ng ating pong pamilya. Nais po ng Diyos na ang ating pong basahan sa ating pong pagtatayo ng pamilya ay ang Kanya pong mga salita. Dahil malinaw po na sinasabi po ng Diyos na kapag wala po ang Diyos sa ating mga buhay o kaya'y wala po ang salita sa ating pamilya o wala ang salita ng Diyos sa ating pamilya, marami pong mga problema ang dumarating sa ating pong mga kanya-kanyang pamilyang kinaaniban. Nakita po ninyo na marami po ngayong mga pamilyang wasak dahil po wala po ang Diyos sa kanila pong mga buhay. Halimbawa sa pagtatrabaho po, bago po tayo maghanap ng mga trabaho, lagi po nating unahin ang pagpapasya na konsultahin, isangguni mula sa mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Dahil marami pong nagtatrabaho na napapahamak ang kanilang mga buhay dahil hindi po nila ito inuuna ang ating pong Diyos. Halimbawa naman po sa pag-aasawa, lagi po nating unahin at isangguni sa ating pong Diyos ang mga pagpapasyang ito dahil ito po ay hindi basta-basta ang pagpapasya na tayo po ay magdesisyon na mag-aasawa dahil ito po ay sagradong bagay. Halimbawa naman po sa pagninegosyo, lagi po nating isangguni sa gawain o kaya sa mga salita ng Diyos ang pagninegosyo o kaya ito ay ating pong laging tatanungin ang ating mahal na Diyos. So, salamat po mga kaibigan sa maikling mensaheng inyo pong